Mga kapatid, sabi ko po kanina ako ay pari na pulis. Sa Facebook page ko po, pari na pulis. At mahilig po ako manood ng reels. Nanonood ba kayo ng reels? Napakaganda ng isang napanood ko na reel. Isa itong obserbasyon ng isang banyaga na tumira sa Pilipinas. Sabi ng banyaga, itatranslate ko na lang po sa Pilipino. Sabi ng banyaga, sa Pilipinas, kapag ikaw ay may narating na sa buhay, hindi sasabihin sa iyo ng mga kapwa mo na congratulations. Ang sasabihin nila sa iyo, sana all. Ano? At sabi nila kapag may isang bagay ka na maganda o pinagpala ka at gusto nilang makihati sa iyong blessings, hindi nila sasabihin sa inyong pahingi naman. Ang sasabihin nila, beke naman. At kapag mayroon niyang isang bagay na isinangguni na tama naman at maganda at sila'y sumasang-ayon, hindi nila sasabihin, tama ka. No, ang sasabihin nila sa iyo, tumpak ganern. Mga kapatid, makita natin kung paano na nagbago ang wikang Filipino. Nung panahon namin, nung kami ay bata pa, ang alam lang namin ay Filipino at salitang hiram. At nung ako ay nag-teenager na, nag-kolehiyo na, nalaman natin na meron ng mga salitang kolokyal, meron na rin mga Islam, at ngayon, meron ng mga Jejemon, meron na rin mga ibang lengguwahe na nadagdag na sa ating diksyonaryo, katulad ng mga Lodi, lahat ng mga bagay na yan, nakita natin kung paano nagbago ang wika. At talagang nagbabago ang wika dahil patuloy na umiinog ang mundo. At ang wika natin ay ang ating kultura. At kung patuloy na ito'y nagbabago, ibig sabihin patuloy din na tayo ay nagbabago at tayo ay umuunlad bilang isang lahi, bilang isang kultura. Marami mang pagbabago. Ang nais ng buwan ng wika ay sariwain natin ang ating sariling wika at mahalin kasama na rin ang mga pagbabago. At huwag din natin kakalimutan yung mga ugat nito. Mahalin natin ang wika sapagkat ang wika ang nagiging tulay upang tayo ay magkaunawaan at magkaisa. Ito ang ginawa ng banal na Espiritu Santo. Noong unang panahon, sa Biblia po, yung mga tao ay nagkasundo na gumawa ng napakataas na tore para maabot ang langit. Hindi ito nagustuhan ng Diyos. Kaya, nagbigay siya ng maraming wika para hindi ito matuloy. Dahil gusto ng mga tao na maging katulad ng Diyos. Nagkawatak-watak. Nagkaroon ng iba't ibang wika. Pero nung dumating si Kristo at siya ay namatay para sa atin sa krus, kanyang ninais na tayo ay muling magkaisa sa kanyang pag-ibig at sa pananampalatayang ibinigay niya sa atin. Kaya nung panahon ng Pentecostes na ngayon ay sinasariwa natin sa pamamagitan ng misa para sa Espiritu Santo, binabalik din natin yung nangyari nung Pentecostes. Na dahil sa banal na Espiritu Santo na pumunta sa puso ni na San Pedro at lahat ng mga apostol, nagkaisa ang lahat ng bansa. Sapagkat kahit ang lengguwahe na ginagamit ni Pedro ay Hebrew, naiintindihan siya ng Hudyo, naiintindihan siya ng Ehipsyo, naiintindihan siya ng iba't ibang lahi. Ito po ang nagagawa ng banal na Espiritu Santo. Nagkakaisa tayo sa isang diwa, sa isang pananampalataya. At ito rin po ang ginagawa ng wikang Filipino na ngayon ay ipinagdiriwang natin ng isang buwan sa buwan ng Agosto. Ngayon, ano po ba ang mensahe nito sa atin?
Mga kapatid, mahalin ang wika. Dahil ang pagmamahal sa wika ay pagmamahal sa bayan. Pero ang pagmamahal sa wika ay hindi lamang po makikita sa ating paggamit ng sariling wika. Tandaan niyo po ito, ang pag-ibig ay isang salita. Pero ang tunay na pag-ibig ay hindi makikita sa salita lamang, kundi mapapatunayan sa pamamagitan ng gawa. Kaya po ang pagiging Pilipino ay pagmamahal sa bayan, hindi lang sa pagmamahal sa wika, kundi pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating bayan. Kaya po mga kapatid, ang pagmamahal sa bayan ay maraming pamamaraan. Kaya kung ipapahintulot po ng pamunuan, mamaya po meron po akong mga dalang pamphlet tungkol sa darating na sangguniang kabataan eleksyon. I know marami po sa inyo ang boboto na. Mamimigay po kami ng pamphlet na ginawa ng PNP para may pakita natin ang kahalagahan ng pagboto ng maayos. Dahil ang pagboto ng maayos ay natututunan natin sa kabataan pa lamang. Kaya may iiwan po kami mga pamphlet sa mga buboto na para magkaroon kayo ng impormasyon ukol sa kahalagahan ng pagboto dahil ito ay isang pamamaraan sa pagmamahal sa bayan. At ano po ba ang pagmamahal sa bayan? Ang pagmamahal po sa bayan ay pagsunod sa batas. Lahat po ng uri ng batas. Dahil po ang pagmamahal din po sa Diyos ay pinapakita sa pagsunod sa kanyang batas. Kaya po ang mga tunay na mananampalataya ay masunurin sa batas. Anong batas po iyon? Ang 10 utos ng Diyos. Sana po ay masunurin tayo doon. At pag ikaw po ay wala sa simbahan, sa inyong mga tahanan, sino po ba ang batas sa tahanan? Ang inyong mga magulang. Kaya ang pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa Diyos, ay pagtalima o pagsunod sa inyong mga magulang. Napakadaling magsabi, Mama, Papa, I love you. Pero mas magandang gawin ito. Paano? Pagsunod sa kanilang mga utos. At ang inyong pangalawang tahanan ay ang ating paaralan. Kaya ang pagmamahal sa Diyos ay pagsunod din po sa inyong mga guro, sa inyong mga teacher, sa inyong mga kawani dito sa paaralan na wala namang ibang hangad kundi ang mapabuti kayo. Kaya sa mga kabataan na naandito, nakahanda ba kayong sumunod sa palatuntunan ng inyong paaralan? Yes or yes? Siyempre, wala kayong choice. Kailangang sumunod. Kasi pag lahat sumusunod, maayos. Pag lahat sumusunod, walang gulo. Pag lahat sumusunod, lahat tayo makakapamuhay ng payapa. Ito rin po ang dahilan bakit minsan magulo ang ating kapaligiran. Magulo ang ating mundo. Dahil may mga tao na talagang hindi marunong sumunod. Kaya ang pagmamahal po sa bayan, pagmamahal sa Diyos, ay pagsunod sa kanyang kalooban. Hilingin natin sa banal na Espiritu na ngayon ay tinatawagan natin na sana mamayani siya. Sana yung mga apoy na natanggap natin sa ating baptismo, sa ating binyag, ay mag-alam sa puso ng bawat isa. Sana yung pag-ibig na sinasabi lamang natin ay maging totoo sa puso at isipan natin. At may pakita natin ito. Sabi ko nga kanina, madaling magsabi ng I love you. Pero medyo mahirap ito gawin. At kung gusto nyo itong ipakita, ano ang number 1 na pamamaraan? Pagsunod at pagtalima. Sa inyong mga magulang, sa inyong mga teachers, higit sa lahat, sa mga leader ng ating lipunan. So we expect na sana
ang misa sa banal na espiritu na ito ay maglagay ng mga buto ng pagmamahal sa ating puso na sa tamang panahon ay tutubo at makikita sa ating mga buhay na ang mga kabataang naandito ay magiging masunurin, no, sa inyong mga guro, sa mga magulang, at higit sa lahat, sa ating batas ng sambayanan. Amen.